Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at masukal na kagubatan, lumipat ang pamilya ni Angela. Matagal nilang pinangarap ng kanyang asawa na si Daniel ang magkaroon ng sariling tahanan malayo sa magulong lungsod. Kasama ang kanilang dalawang anak na si Marco, 10 taong gulang, at si Julia, 6 na taon. Nagsimula silang bumuo ng bagong buhay sa isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Magiging masaya tayo rito, wika ni Daniel habang inaayos ang kanilang mga gamit. Tahimik, sariwa ang hangin, at malaya ang mga bata na maglaro. Sumang-ayon si Angela, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Sa di kalayuan, may isang napakalaking puno ng balete. Mayabong ang mga dahon at tila may sariling presensya. Sabi ng mga matatanda, ang mga ganitong puno ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Nay, bakit parang kakaiba ang punong yun? Tanong ni Marco habang nakatingin sa balete. Para pong may nakasilip sa atin. Napangiti naman si Angela. Imahinasyon mo lang yan, anak. Pero kahit napilit niyang iwaksi ang kanyang kaba, hindi niya maalis ang pakiramdam na may isang pares ng matang nagmamasid sa kanila mula sa anino ng balete. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog sina Marco at Julia, hindi makatulog si Angela. Humihilik si Daniel sa tabi niya. Tila wala namang alalahanin. Ngunit siya ay gising na gising. Napapaisip siya. Tama nga ba na lumipat sila sa baryong to? Dahan-dahan, bumangon siya upang uminom ng tubig sa kusina. Habang papunta siya sa lababo, napahinto siya. Sa labas ng bintana, nakita niya ang puno ng balete. At tila may aninong nakatayo sa ilalim nito. Nanlamig ang buong katawan niya. Masyado bang maliwanag ang buwan kaya siya nagkakaroon ng ilusyon? O talagang may tao roon? Napakagatlabi siya at dahan-dahang inilapit ang sarili sa bintana. Nang lumapit siya lalo, naanilang niya ang hugis ng isang lalaki. Matangkad, matipuno ang katawan, at may buhok na mahaba at bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Napaatras si Angela. Pilit hinahanap ang kanyang boses. Sino ka? Bulong niya, ngunit walang sumagot. Nang muli siyang tumingin, wala na ang anino. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Marahil pagod lamang siya sa paglilipat. Marahil wala namang kakaiba. Ngunit sa kanyang pagbalik sa higaan, napansin niyang wala si Daniel sa tabi niya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Angela. Lumabas siya ng kwarto at tinawag ang asawa. Daniel? Walang sumagot. Mabilis siyang bumaba sa sala. Hinanap ito sa kusina, sa banyo. Pero wala. Hanggang sa mapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kanilang bahay. Kinabahan siya. Lumapit siya rito at maingat na sumilip sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang nakatayo si Daniel sa may puno ng balete. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o matakot sa kung ano ang kanyang nakikita. Daniel? Tawag niya, ngunit hindi gumalaw ang kanyang asawa. Tahimik itong nakatingala sa puno. Para bang may kinakausap? Lumakas ang hangin. Gumalaw ang mga sanga ng balete. At sa isang iglap, bumaling sa kanya si Daniel. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng dati. Mas matingkad ang kulay. Parang kumikinang sa dilim. Napaatras si Angela. Hindi alam kung dapat siyang matakot o lapitan ng kanyang asawa. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Pilit na pinapanatili ang normalidad sa kanyang boses. Saglit na hindi sumagot si Daniel. Pagkatapos, parang nagising ito mula sa kung anumang pagkalugmok. Ngumiti siya at lumapit kay Angela. Wala mahal. Di ako makatulog, kaya lumabas lang ako para magpahangin.
May bumabagabag kay Angela. Ngunit hindi na niya yun tinanong pa. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at dahan-dahang isinara ang pinto ng kanilang bahay. Ngunit bago pa niya ito ganap na maisara, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran at narinig niya ang isang bulong mula sa direksyon ng puno ng balete. Isang malalim, mababang tinig, para bang tinatawag ang pangalan niya. Kinabukasan, maagang nagising si Angela. Pakiramdam niya ay kulang ang kanyang tulog dahil sa nangyari kagabi. Nasa tabi niya si Daniel. Mahimbing ang tulog at parang walang kahit anong bumabagabag sa kanya. Pilit niyang inisip na baka guni-guni lang ang narinig niyang bulong at baka pagod lang siya sa paglilipat. Pagkatapos niyang ipaghanda ng agahan ng kanilang mga anak, lumabas siya upang bumili ng ilang gamit sa tindahan ng baryo. Dito niya nakilala si Aling Marta, ang may-ari ng tindahan. Isang matandang babae na halatang matagal nang nakatira sa baryo. Aba, kayo pala yung bagong lipat sa lumang bahay malapit sa balete. Bungad ni Aling Marta habang inilalagay ang mga binili na Angela sa supot. Ganun na nga po. Gusto po kasi naming manirahan sa tahimik na lugar. Sagot naman ni Angela na may magalang ng ngiti. Napansin niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ng matanda. May bahid dito ng pag-aalinlangan. Pero hindi ito nagsalita. Sa halip, bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. Iha, napansin mo na ba yung punong balete malapit sa bahay niyo? Tanong ni Aling Marta habang may bahagyang pag-aalinlangan sa boses. Saglit na napahinto si Angela bago tumango. Ay opo, ang laki nga po ng punong yun kaya imposibleng hindi po namin mapansin. Bakit po? Napalingon sa paligid si Aling Marta. Para bang sinisiguradong walang ibang nakikinig. Pagkatapos, binaba nito ang boses niya. May kwento ang puno na yon. Hindi yan ordinaryong balete. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Angela. Ano pong ibig niyong sabihin? Tinitirhan daw yan ng isang engkanto. Minsan pa nga, may mga nakakita sa kanya. Isang lalaki, matangkad, makisig, at may mapanuksong mga mata. Sinasabi nila na mahilig siya sa mga tao, lalo na sa mga babae. May ilan nang nakaranas na tawagin sa pangalan nila sa paligid ng puno. At may ilan din ang nawala. Nanlamig ang katawan ni Angela. Naalala niya ang malamig na hangin kagabi at ang bulong na narinig niya bago niya isinara ang pinto ng kanilang bahay. Nay, ano pong ibig niyong sabihin na may mga nawala? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Minsan, may mga babaeng hindi na bumalik sa kanilang bahay. May ilan ding nawalan ng ulirat at nagising na lang sa ibang lugar. Hindi maalala kung paano sila napunta roon. May mga kwento pa nga na may isang babae noon na naging asawa ng engkanto mismo. Bumuntong hininga si Aling Marta. Wala naman akong balak takutin ka, iha. Pero kung ako sa'yo, iwasan mong lumapit sa puno, lalo na kapag gabi. Bahagyang napalunok si Angela. Hindi po ba, ay baka katang isip lang naman po ang mga yan? Napailing si Aling Marta. Hindi natin alam, iha. Pero marami na ang nakaranas ng kakaiba dahil sa puno na yan. Ang sa akin lang ay mag-iingat ka, ha? Pauwi na si Angela nang mapansin niya ang ilang kapitbahay na nakatingin sa kanya. May mga bulungan, may mga matang tila nagmamasid sa kanya na may mga pagtataka. Siya yung bagong lipat malapit sa balete. May asawa yan, di ba? Nako, yung asawa niya. Kamukha ang lalaking nakita noong isang gabi sa may puno.
Nagtama ang mga mata ni Angela at ng isang matandang lalaki na tila nais siyang kausapin. Ngunit bago pa siya makalapit, umiwas na ito. Tumalikod. Dumiretso siya sa kanilang bahay. Hindi maalis ang kaba sa dibdib. Nang pumasok siya sa loob, nadatnan niyang nag-aayos si Daniel ng mga gamit sa sala. "Kamusta ang pamimili mo sa tindahan?" Tanong nito. Walang kaalam-alam sa pinagdaanan ni Angela kanina. Saglit siyang natigilan bago sinagot ang asawa. Mabuti naman. Pero Daniel, may gusto akong itanong." Tumingin ito sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mukha. "Ano yun, mahal?" Nag-aalangan siya, ngunit pinili niyang itanong na rin. "Narinig mo na ba yung kwento tungkol sa puno ng balete malapit sa bahay natin?" Sandaling napatigil si Daniel sa ginagawa. Hindi ito sumagot agad. Sa halip, nagpatuloy itong mag-ayos ng gamit. Ngunit napansin ni Angela ang bahagyang pagdilim ng ekspresyon nito. "Bakit mo naman na itanong?" Tanong ni Daniel habang iniiwasan ang tingin niya. "Mahal kasi, may mga nagsabi lang sa akin na may engkantong naninirahan daw doon at may mga nakakita sa kanya." Sinusubukan niyang suriin ang reaksyon ng asawa. May mga bali-balita na ang lalaking yun ay kamukha mo raw. Muling napatigil si Daniel. Dahan-dahan siyang humarap kay Angela at matagal itong tinignan. May kung anong bumabalot na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. "Wala kang dapat ipag-alala, Angela. Hindi mo kailangang makinig sa mga kwento ng matatanda." Pero sa titig pa lang ng kanyang asawa, alam niyang may itinatago ito. At doon nagsimulang sumibol ang takot sa puso ni Angela. Isang takot na hindi niya palubos na nauunawaan. Mula nang marinig ni Angela ang usap-usapan sa baryo, hindi na siya mapakali. Lalo na nang mapansin niyang madalas na lumalayo si Daniel sa gabi. Isang bagay na hindi niya noon ginagawa. Lagi nitong sinasabi na lalabas lang saglit para magpahangin. Ngunit kapag sinusundan niya ito ng tingin mula sa bintana, palagi itong patungo sa puno ng balete. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang kumprontahin ang asawa. Ngunit hindi niya magawa. May kung anong pumipigil sa kanya. Takot ba? Pag-aalinlangan? O baka dahil sa malalim niyang pag-ibig kay Daniel, na ayaw niyang malaman ang sagot kung sakaling ito ay isang bagay na hindi niya matatanggap. Ngunit dumating ang isang gabi na hindi niya na napigilan ang sarili. Mahimbing nang natutulog sina Marco at Julia sa kanilang mga kwarto. Si Daniel naman, gaya ng inaasahan, bumangon at dahan-dahang lumabas ng bahay. Dahan-dahang sumunod si Angela, sinisiguradong hindi siya maririnig ng asawa. Dumaan siya sa likuran at nagtago sa anino ng mga puno. Pinagmamasdan ng bawat kilos ng asawa. Nang marating nito ang puno ng balete, tumigil ito sa harapan at tila may hinihintay. Hindi niya maintindihan. Ngunit pakiramdam niya ay may kung anong presensya sa paligid. Parang ang hangin ay bumibigat at ang paligid ay unti-unting nagiging malamig. Nang biglang nagbago ang anyo ni Daniel. Napasinghap si Angela. Halos mabitawan ang kinakapitan niyang sanga. Sa harapan niya ngayon ay hindi ang lalaking pinakasalan niya, kundi isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Matangkad si Daniel, oo. Ngunit mas lalo pa itong lumakas at tumangkad sa kanyang paningin. Ang balat nito, na dati ay moreno, ngayon ay tila may bahagyang liwanag na nagmumula sa loob. Ang kanyang mga mata, ang mga matang matagal nang nagpakilig kay Angela, ngayon ay kumikislap na parang mga bituin. Ang kanyang buhok, na dati ay maikli at laging magulo, ay biglang humaba.
Dumaloy pababa sa kanyang likuran na parang sutla. Hindi na siya isang tao. Isa siyang engkanto. Angela, alam kong narito ka. Naniga si Angela nang marinig ang malalim, ngunit maamong tinig ni Daniel. Alam niyang nakita siya. Alam niyang wala ng pagtataguan pa. Dahan-dahan, lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig at hindi alam kung dapat ba siyang tumakbo o manatili. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang nilalang na engkanto. Takot. Takot sa kung paano siya tatanggapin ni Angela matapos ang lahat. Hindi to totoo. Mahinang bulong ni Angela. Umiiling habang lumalakad pa atras. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo, Daniel. Sabihin mo na hindi ka isang... Hindi niya matapos ang kanyang pangungusap. Dahan-dahang lumapit si Daniel sa kanya. Ngunit hindi ito nagtangkang hawakan siya. Patawad, Angela. Aniya, puno ng lungkot ang boses. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang katotohanan. Pero takot akong mawala ka. Nangilid ang luha ni Angela. Bakit mo tinago sa akin? Buong buhay nating magkasama. Hindi mo ako pinagkatiwalaan para malaman ang totoo. Napayuko si Daniel. Hindi ko ginusto ang kasinungalingang ito. Pinili kong iwanan ang mundo ko upang makasama ka. Pinili ko na maging isang mortal para sa iyo, Angela. Halos hindi makapaniwala si Angela sa kanyang narinig. Kung ganon, paano ka naging tao? Malalim na bumuntong hininga si Daniel. Ginamit ko ang natitirang kapangyarihan ko upang gawing ganap na tao ang sarili ko. Hindi ko na dapat magagamit ang mahika ko. Ngunit, may isang bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Napalunok si Angela. Ano yun? Tumingin sa kanya si Daniel. Puno ng pag-aalala ang mata. Ang dugo ng engkanto na nananalaytay sa ating mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Anong ibig mo sabihin? Kahit gaano ko man gustong maging ganap na tao, ang dugo ko ay dumadaloy pa rin sa kanila. Hindi ko alam kung kailan to magpapakita. Ngunit sigurado ako na hindi natin maiiwasan ang kanilang tadhana. Naalala ni Angela ang panganay nilang anak na si Marco. Ang kanyang kakaibang pananahimik minsan, ang tila pagiging masyadong malalim sa pag-iisip, at ang sinabi nito na minsan niyang nakita ang isang tao sa ilalim ng puno ng balete. Pinilit niyang hindi ito pansinin noon. Ngunit ngayon, alam niyang hindi iyon ordinaryong pangyayari. Ano ang ibig sabihin nito, Daniel? Nanginginig ang boses ni Angela. Ano ang mangyayari sa mga anak natin? Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Mahigpit, ngunit puno ng pagmamahal. Gagawin ko ang lahat upang manatili silang normal. Upang hindi sila kunin ng mundo ko. Ngunit kailangan nating maghanda. Dahil kung sakali mang lumabas ang dugo ng engkanto sa kanila, hindi ko alam kung kaya ko pa silang ipagtanggol. Tahimik na tumulo ang luha ni Angela. Hindi niya inakala na ang simpleng buhay na pinili nila sa baryong ito ay ang maglalantad sa kanila sa isang bagay na mas matanda pa sa kahit na anong alamat. Isang mundo ng mahika. Isang mundo ng misteryo. At isang mundo kung saan maaaring hindi na nila makontrol ang kapalaran ng kanilang pamilya. Hindi makatulog si Angela ng gabing iyon. Ang revelasyon ni Daniel ay gumulantang sa kanya, sa paraang hindi niya inakalang mangyayari. Matagal na siyang naninirahan sa mundong puno ng lohika at realidad.
Ngunit ngayon, unti-unti niyang natatanggap na may isa pang mundo. Isang mundong matagal nang nakatago sa likod ng mahiwagang puno ng balete. Habang nakahiga sa tabi ni Daniel, tinitignan niya ito ng palihim. Sa kabila ng katotohanang isa siyang engkanto, siya pa rin ang lalaking minahal at pinili niyang pakasalan. Ang tanong lang, kaya ba niyang tanggapin ang lahat? Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang bumabagabag kay Angela, ang kanilang mga anak. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Angela na tahimik si Marco. Nakaawang ang kanyang labi, nakatingin lang sa malayo, at hindi sumasagot kahit tinatawag siya ni Julia. "Anak, may problema ba?" Tanong niya, bahagyang hinahaplos ang buhok ng anak. Napalingon si Marco, pero tila malayo pa rin ang kanyang isipan. "Nay, may kakaiba po akong nararamdaman." Nagkatinginan sina Angela at Daniel. "Ano yun, anak?" Tanong ni Daniel, pilit na pinapanatili ang normalidad sa kanyang boses. Para pong may tumatawag sa akin tuwing gabi. Pero hindi ko po alam kung sino o saan nanggagaling." Nanlalamig na hinawakan ni Angela ang kamay ni Daniel sa ilalim ng mesa. Napatingin siya sa asawa, at nakita niyang seryoso ang ekspresyon nito. Alam nilang pareho kung ano ang ibig sabihin nito. Nagsisimula ng gumising ang dugong engkanto sa kanilang anak. "Kailan pa ito nagsimula, Marco?" Tanong ni Daniel, tinatago ang pag-aalala sa kanyang tinig. "Simula pa lang po nung lumipat tayo rito." Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog na sina Marco at Julia, nag-usap sina Angela at Daniel sa kanilang kwarto. "Hindi ko gusto to, Daniel," ani Angela, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. "Akala ko, ligtas na tayo rito. Akala ko, magiging normal ang buhay natin." Yumuko si Daniel. "Hindi ko rin to ginusto, Angela. Ginawa ko ang lahat para maputol ang koneksyon ko sa mundo ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi natin kayang itago ang katotohanan. Lalo na kung nagsisimula ng maramdaman to ni Marco." Napabuntong hininga si Angela. "May paraan ba para mapigilan to?" Tahimik si Daniel, tila nag-iisip. "May isang paraan, pero mapanganib." Napatingin si Angela sa kanya. "Ano yun?" "Ang tuluyang isara ang koneksyon ni Marco sa mundo ng engkanto." Naguluhan si Angela. "Ha? Paano naman yun?" Huminga ng malalim si Daniel. "Kailangan kong gamitin ang natitira kong kapangyarihan upang tuluyang gawing mortal ang ating mga anak. Pero may kapalit." Nanatili siyang tahimik. Hinihintay ang kasunod na sasabihin ni Daniel. "Kailangan kong talikuran ng pagiging tao. Kapag ginamit ko ang natitira kong mahika, babalik ako sa kung sino ako noon. Isang ganap na engkanto." Nanlaki ang mga mata ni Angela. "Hindi, Daniel, hindi maaari. Wala na tayong ibang paraan, Angela." Mahigpit ang hawak ni Daniel sa kamay ng asawa. "Kung hindi natin to gagawin, mas lalo silang mahihila papunta sa mundo ko. At kapag tuluyan nang nagising ang kanilang dugo, di ko alam kung kaya pa natin silang ipanglaban." Napaluha si Angela. Hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin ito, ang mawalan ng kanyang asawa bilang mortal. Ngunit kung ito lamang ang paraan upang maprotektahan ng kanilang mga anak, kaya ba niyang ipagkait ito? Kinagabihan, matapos siguraduhin ni Angela na mahimbing na ang kanilang mga anak, sinamahan niya si Daniel patungo sa puno ng balete. Dito, humarap si Daniel sa punong matagal na niyang iniwasan. Huminga siya ng malalim.
bago nagsimula ng isang lumang ritual. Isang sinaunang dasal sa wikang engkanto. Habang inuusal niya ito, nagningning ang kanyang katawan. Unti-unting bumabalik sa kanyang dating anyo bilang isang engkanto. Sa bawat salitang binibigkas niya, naramdaman ni Angela ang isang kakaibang enerhiya na bumalot sa kanilang paligid. Hanggang sa tuluyang magliwanag ang buong puno. At isang bugso ng hangin ang lumabas mula rito. Napaatras si Angela. Ngunit hindi siya bumitaw sa panonood kay Daniel. Sa isang iglap, biglang bumagsak si Daniel sa lupa. Daniel! Agad siyang lumapit. Nanginginig ang kamay habang niyuyugyug ito. Dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Ngayon, mas lalo pang kumikinang ang kanyang balat. Mas matingkad ang kanyang mga mata. Sobrang layo na sa pagiging mukhang tao. Ngunit nginitaan siya nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Tapos na, mahal ko. Napatulo ang luha ni Angela. Anong ibig mong sabihin? Ginawa ko na. Wala nang dugong engkanto ang ating mga anak. Napasinghap si Angela. Ibig sabihin, ganap na silang tao, Angela. Ligtas na sila. Hindi na sila maaakit ng mundo ko. Napayakap si Angela sa asawa. Humahagulgol sa dibdib nito. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, may isang matinding lungkot din siyang naramdaman. Dahil alam niya na hindi na muling magiging ganap na tao si Daniel. At alam niya na ito ay simula ng isang bagong pagsubok. Ang katotohanang hindi na nila kayang matago magpakailanman. Makalipas ang ilang araw matapos ang ritual sa ilalim ng puno ng balete, tila bumalik sa normal ang lahat. Si Marco at Julia, masiglang naglalaro sa bakuran. Walang kamalay-malay sa sakripisyong ginawa ng kanilang ama upang protektahan sila. Ngunit si Angela, sa kabila ng pagkalma ng kanyang isipan, ay hindi makaiwas sa pagbabago kay Daniel. Hindi na ito tulad ng dati. Bagamat naroon pa rin ang pagmamahal sa kanyang mga mata, ramdam ni Angela ang unti-unting paglayo ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda, naghawak sila ng kamay sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Daniel, anong iniisip mo? Mahinang tanong ni Angela. Bahagyang tumingala si Daniel. Parang ninanamnam ang hanging dumadaloy sa kanyang balat. Alam mong, hindi na ako maaaring manatili rito ng matagal, hindi ba? Napakuyom ng kamay si Angela. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Kahit ano pa ang nangyari, dito ang mundo mo ngayon. Sa tabi namin. Malungkot na umiti si Daniel at hinaplos ang kanyang pisngi. Ginawa ko ang lahat para maging isang mortal, Angela. Pero ngayon, wala na akong natitirang mahika upang manatili sa anyong to. Dahan-dahan nang bumabalik ang koneksyon ko sa mundo ng mga engkanto. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Ibig sabihin, darating ang araw na hindi ko na kayang manatili sa mundong to. Ang mundo ko ay muli na akong tinatawag. At kahit na gustuhin ko pang labanan, hindi ko na to kayang pigilan. Nag-init ang luha sa mga mata ni Angela. Hindi, Daniel. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka sa amin. Hindi ako mawawala, Angela. Pinisil ni Daniel ang kamay niya. Ngunit darating ang araw na kailangan kong pumalik sa mundo ko. At Angela, nais ko sana na isama ka. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isip ni Angela ang sinabi ni Daniel. Mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit paano niya iiwan ang kanilang mga anak? Paano niya iiwan ang mundong matagal na niyang nakasanayan? Isang gabi,
Kinausap niya si Daniel sa ilalim ng balete, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Paano ang mga anak natin, Daniel? Tanong nito. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Ligtas na sila, Angela. Normal na silang mga tao. Maaari silang mabuhay ng tahimik, bumuo ng sarili nilang pamilya. At hindi na rin sila mahahabol ng mundo ng mga engkanto. Ngunit hindi pa rin maalis ang pag-aalala ni Angela. Paano kung hanapin nila tayo? Paano kung isang araw, magising sila at hanapin ang kanilang mga magulang? Malungkot ang ngiti ni Daniel. Hindi natin sila iiwan ng basta-basta, mahal. Magiging gabay pa rin tayo sa kanila. Makikita nila tayo sa hangin. Mararamdaman nila ang pagmamahal natin sa bawat dapyo ng malamig na simoy ng hangin. Hindi natin sila pababayaan. Pumatak ang luha ni Angela. Mahal niya si Daniel at alam niya na kung mananatili siya rito, ay tuluyan nang mawawala ang kanyang asawa. Isa lang ang paraan upang hindi sila magkalayo. At yon ay ang sumama siya sa mundo nito. Lumipas ang mga taon, lumaki sina Marco at Julia. Nag-aral at nagbuo ng sarili nilang buhay. At habang unti-unting natutupad ang pangarap nilang magkaroon ng isang tahimik at normal na buhay, palihim namang naghahanda sina Angela at Daniel sa kanilang pag-alis. Dumating ang gabi ng kanilang paglisan. Sa ilalim ng puno ng balete, habang mahimbing na natutulog ang kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan, nagpaalam sina Angela at Daniel sa mundo ng mga tao. Ito na ang panahon. Bulong ni Daniel. Handa ka na ba, mahal ko? Humarap si Angela sa kanilang lumang bahay, sa lugar kung saan nila binuo ang kanilang pamilya. Alam niyang wala nang balikan. Ngunit alam din niyang dito pa lamang nagsisimula ang panibagong kabanata ng kanilang pagmamahalan. Tumango siya. At sa paghawak ng kamay ni Daniel, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang katawan. Ang lahat ng bigat, pag-aalinlangan, at takot ay napalitan ng kapayapaan. Sa huling pagkakataon, isang malamig na ihip ng hangin ang lumaganap sa buong baryo. At sa isang iglap, nawala sila. Tuluyan nang naglaho sa mundo ng mga tao. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Angela habang hawak niya ang kamay ni Daniel. Para siyang lumulutang. Hindi sa takot, kundi sa isang pakiramdam ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya pa naranasan noon. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Wala na sila sa ilalim ng puno ng balete. Wala na ang kanilang tahanan. At wala na rin ang baryo. Sa halip, nasa harapan nila ngayon ang isang bagong mundo. Nakatingin si Angela sa kagandahang bumungad sa kanya. Isang malawak at nuntiang kaharian. Puno ng malalaking puno na tila mas matanda pa sa panahon. Ang hangin, malamig ngunit may dalang init ng pagkakakilala. At ang mga ilog ay kumikinang na parang pilak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa di kalayuan, may matatayog ng gusali na tila yari sa kristal. At sa paligid, may mga nilalang na hindi niya pa nakikita noon. Ilan sa kanila ay may pakpak, ang iba naman ay may matitingkad na mata na parang mga bituin. Ang lahat ng ito ay hindi katang-isip lamang. Ito ang tunay na mundo ni Daniel. Humarap siya sa kanyang asawa. Ngayon, si Daniel ay ganap ng engkanto. Kumikinang ang kanyang balat sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang kanyang mga mata ay mas matingkad pa kaysa sa dati. Angela, ito ang aking mundo. At ngayon, ito na rin ang sayo. Naramdaman ni Angela ang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi niya na nararamdaman ang pagod, ang sakit, o ang bigat ng pagiging isang mortal. Para bang nagbagong anyo rin siya. Hindi bilang isang engkanto,
ngunit bilang isang nilalang na kayang mamuhay sa mundong ito. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Angela ng buong puso. "Handa na akong manatili rito, Daniel." Sagot niya, mahigpit na hinahawakan ng kamay ng asawa. "Sa tabi mo, habang buhay." Bagamat wala na sila sa mundo ng mga tao, hindi nila kinalimutan sina Marco at Julia. Lumipas ang mga taon, at sa bawat yugto ng buhay ng kanilang mga anak, sila ay naroroon. Hindi bilang pisikal na presensya, kundi bilang isang hindi maipaliwanag na gabay. Tuwing may pagsubok, mararamdaman ni Marco at Julia ang malamig ngunit mapayapang ihip ng hangin na dumadampi sa kanilang balat. Para bang yakap mula sa hindi nakikitang nilalang. Tuwing may mahalagang desisyon sila na kailangan gawin, madalas silang makarinig ng bulong sa kanilang isipan. Isang paalala na hindi sila kailanman nag-iisa. At sa tuwing babalik sila sa baryo upang dalawin ang lumang tahanan, palagi silang napapadaan sa puno ng balete. At kahit wala silang nakikitang kakaiba, nararamdaman nilang may mga matang nagbabantay sa kanila. Hanggang isang gabi, habang nakatayo si Marco sa harap ng puno, naramdaman niyang parang may tinatawag sa kanya. Hindi sa isang paraan na nakakatakot, kundi isang tawag na puno ng pagmamahal. Hinaplos niya ang matandang puno at bumulong. "Alam kong nandyan pa rin kayo. Maraming salamat, Tay. Nay." Sa sandaling iyon, dumaan ang isang malamig ngunit maaliwalas na hangin. At isang bulong ang kanyang narinig. "Mahal ka namin, anak." Habang nagpatuloy ang buhay sa mundo ng mga tao, sa mundo ng mga engkanto, namuhay ng payapa sina Angela at Daniel. Pinanood nila ang kanilang mga anak na lumaki, bumuo ng sariling pamilya, at nagpatuloy sa kanilang mga pangarap. Hindi man sila naroroon sa pisikal na anyo, alam nilang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin bilang magulang. At higit sa lahat, bilang mga nilalang na walang ibang hinangad, kundi ang protektahan ng kanilang minamahal. At sa ilalim ng puno ng balete, nanatili ang kwento nila. Isang kwento ng pagmamahal na hindi matitinag ng panahon, ninang hangganan ng dalawang magkabilang mundo. Dahil kahit saan man sila naroroon, ang puso nila ay palaging nasa isa't isa. Hanggang sa walang hanggan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hi po sa mga bago kong subscribers, welcome po sa inyo. At hello po sa mga subscribers ko na. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyo. Hanggang sa muli.